Paano po yan? For example, mga kabombo, may nangyayari po ngayon na korupsyon na eto, react po tayo ng react. Patuloy ang ating naman pong galit. Kritisismo sa ating naman pong gobyerno. Kritisismo dito po sa mga namumuno sa ating pong lipunan, sa ating pong gobyerno. Pero, may action po ba tayong ginagawa? Angga po. Hanggang keyboard lang po tayo, hanggang type-type lang po tayo, react ng react, pero hindi po tayo nakikisama para po dito sa pagnanais po na maayos na pamahala. Kaya nga po sa araw po ng linggo, every linggo ay meron tayong gagawin po na pagsuot po ng puting t-shirt para lang pakita ang ating po nga kapag kadismaya at ating po nga panawagan na para po sa mabuting pamamahala at paglaban sa korupsyon sa ating po nga gobyerno. Yan po ang ating nais. Dapat, imbes na pa na may mga reaction po tayo, gawan po natin ng action po ito. Aksyon sa tama po nga pamamaraan. Paano po yan? Kasi, alam po ninyo, marunong tayong mag-ayos di ba? Paano? Example, marunong po tayong mag-ayos po ng mga sira. Magdusa muna bago matuto. Sabi nga nila At magtulungan lamang kapag huli na ang lahat. Yan po yung tinatawag po nating resilience na paulit-ulit na pagtitiis. Pero sa totoo lang, ito ay palusot sa kawalan po ng sistema nga nagpoprotekta sa atin. Dahil ginawa na natin normal ang pagbangon mula sa trahedya, ngunit hindi natin ginagawang layunin na huwag nang bumagsak muli. Kasi tingnan po nyo, sa edukasyon 3 dekada nang nakatala ang babala sa mababang antas po ng pagkatuto. Ngunit ngayon lang tayo nag-aalalang magseryoso sa kalusugan. Kailangan pa natin maghintay ng pandemya at itong lumalalang mental health crisis bago magpasa ng mga batas na matagal nang dapat na ipasa po ito. Sa ating pong kapaligiran, kailangan may libo-libong mamatay bago musad ang rehabilitasyon. Sa infrastruktura, palaging may emergency repair, ngunit bihirang preventive maintenance sa mga kabombo. Kaya nga po ang masakit po dito, lahat tayo kasabwat. Tinatanggap natin na ang ayusin na lang kapag kailangan. Pati ang lahat naman na gumagawa niya na. Kapag may skandalo, nagagalit tayo. Kapag humupa na ang ingay, nakalimot tayo. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit tila walang natatapos na aral. Bago matapos ang isang trahedya, nagsimula na ang susunod. Kaya nga po, ang sanaysay ay paalala na hindi sapat ang galit. Kailangan ang pagbabago ng ugali at pananaw. Dapat nating bigyan ng halaga ang mga lider na tahimik na nagtatrabaho kaysa sa mga marunong lang magpatawag ng press conference. Ang tunay na tagumpay ng bansa ay hindi nasusukat sa ganda ng seremonya o dami ng proyekto, kundi sa kung gaano kaunti ang kailangang ayusin dahil maayos na ang sistema, mga kabombo. Kaya hanggat ginagantipalaan po natin ang reaksyon, imbes na pag-iwas, mananatiling apoy ang ating kinabukasan. Paulit-ulit, nakakapaso at gawa ng ating sariling kapabayaan. Kaya ang aral po ay malinaw. Kung hindi tayo matututo, hindi natin kailangan maghintay ng susunod na sunog. Kaya ngayon nagsisimula na ito sa atin mismo. Kaya gumawa po tayo ng ating pong magiging aksyon, lalo na po sa pagboto. Alam na po natin kung sino ang ating boboto ng mga lider na siyang hindi magiging problema sa susunod na araw sa ating pong gobyerno.